Panahon na nga ba para i-trade ng Magnolia Chicken Templados itong si Paul Lee? Ang isa dito sa mga umiikot sa social media ngayon ay yung posibilidad o yung senaryo na i-trade daw ng Magnolia Chicken Templados itong si Paul Lee dito sa Terra Firma kapalit ni Mark Nonoy at ni K. Mark Carino. Isa lamang yan dito sa mga posibleng mangyari. Hindi natin sinasabi na matutuloy na, pero isa yan dito sa dapat konsiderahin ng Magnolia. Alam natin na malaki na itulong ni Paul Lee dito sa Magnolia, pero sabi naman ng iba, habang may value pa ito si Paul Lee, dapat ngayon na to i-trade ng hot shots. Dahil syempre, kinakailangan naman nila na kumuha rin ng mga bagong players na may dadagdag dito sa kanilang roster. Dahil ang tagal-tagal na nung sabihin natin nung kombinasyon na Paul Lee, Ian Sanggalang, Mark Baroka. Pero isang kampeonato lang nakuha nila nung napakahabang tenure ni Coach Chito Victolero. So baka panahon na para subukan si Kay Mark Carino at itong si Mark Nonoy. Meron namang mga nagsasabi na subigyan pa rin ng isa pang chance itong si Paul Lee. Lalo na at nandyan na itong of course ang balita ito si Xavier Lucero, baka mapapirma na nila ng kontrata. And of course itong kanilang bagong recruit na si Yukin Andrada. Sa bandang huli si Coach L.A. Tenorio ang magpapasya dyan. Pero hindi na ako magugulat kung eventually i-trade na nila to si Paul Lee kung hindi pa rin mag-champion ng Magnolia. Sinasabi na ni L.A. Tenorio na kinakailangan wag mag-expect ng milagro yung mga fans, pero alam natin, mataas ang expectations ng mga tao dito sa Magnolia na magcha-champion na sila. Pero syempre kung hindi yan mangyari, wag na tayo magulat kung biglang magkaroon ng major trade at mawala na nga itong si Paul Lee at i-trade na dito sa Terra Firma Jeep. Kaya marami naniniwala talaga na parang ito na ang last chance para dito sa mga nasabing players ng Magnolia na sila talaga ay magpakitang gilas para naman sila ay manalo. Samantala naman, itong NLEX Road Warriors ay isa dito sa mga teams ngayon na masasabi natin nando sa medyo middle of the road. Hindi naman sila yung kulelat pero hindi rin sila yung nagcha-champion at gusto nang iangat talaga ni Coach Jong Wichiko yung standings nitong Road Warriors para naman makasabay na sila dito sa kanilang sister teams na Meralco at TNT. Alam natin na maganda yung nakuha nila na draft pick. Magaling ito si LJ Gonzalez. Kaya naman marami naniniwala na magi-step up na itong NLEX Road Warriors. So ang tanong na lamang ay kung sino-sino pa kaya ang pwede nilang idagdag dito sa kanilang roster. Alam natin na masyado silang reliant dito kay Robert Bolick. Kaya nga iyan yung isang bagay na gusto nang baguhin itong NLEX. At kung sakasakali nga na magawa nila yan, abay good news to para dito sa mga fans ng Road Warriors. Pero syempre, maraming naniniwala natin na kinakailangan pa ng maraming adjustment at mga acquisitions na gagawin itong si Coach Jong Wichiko. Ang problema lang sa totoo, itong NLEX Road Warriors, yung capability nila na mag-acquire ng mga players, hindi naman kasi parehas doon sa level ng TNT na anytime pwedeng kumuha dito sa Blackwater o kaya sa iba pang mga teams katulad ng San Miguel at Ginebra na ganoon din ang capability. Kaya nga iyan ngayon, yung sabihin natin medyo limitation dito sa NLEX Road Warriors. Pero ganun pa man, sa tingin ko gagawan ng paraan yan ni Coach Jong Wichiko para makumbinsi na itong si Robert Bolick na wag umalis dito sa kanilang roster. Dahil alam naman natin, ito si Robert Bolick, ang gusto niya talaga ay maglaro para sa isang championship contender. Kaya nga, the more na hindi nakapaglalaro sa championship itong NLEX, the more syempre na-frustrate si Robert Bolick. Kaya kung sakaling hindi sila mag-champion, baka mag-request na yan na ma-trade. At yan talaga yung bagay na iniiwasan ngayon nitong NLEX Road Warriors.